15 araw pagkatapos ng operasyon ko, umuwi ako. Nakatayo sa pintuan ang aking manugang at malamig na sinabi, lumipat na ang mga magulang ko. Mas mabuti kung hindi mo sila bibigyan ng kahihiyan. Ngumiti lang ako. Sige, mag-enjoy ka habang kaya mo pa. Isang linggo pagkatapos, ang tahimik na paghihiganti na pinlano ko ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanila. Masaya akong narito ka. Manatili hanggang sa dulo at sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nanonood ng aking kwento. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo umabot. Nakaupo ako sa taxi, masakit ang likod ko at nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang aking lumang tela na pitaka. 15 araw sa ospital pagkatapos ng operasyon sa balakang ang nagpahina sa akin. Sa mga walang katapusang araw na iyon sa malinis na puting silid, ang tanging pinapangarap ko ay makabalik sa bahay ko, ang lugar na pinagtulungan naming itayo ng aking asawang si William. Ngunit walang dumating para sunduin ako. Ni isang tawag, ni isang salita ng pagmamahal mula kay Mateo, ang aking anak, o mula kay Hesa, ang aking manugang. Ako mismo ang nag-asikaso ng mga papeles sa paglabas, inimpake ang aking mga gamit at tumawag ng taxi. Mabigat ang puso ko, ngunit patuloy kong sinasabi sa sarili ko, baka abala lang sila. Sigurado akong naghihintay sila sa akin sa bahay. Ano ang address? Ginang, tanong ng driver sa isang walang emosyong boses. Numero 14 na kalye Sampaguita, sagot ko, sinisikap na magtunog kalmado. Ang puting bahay na may berdeng bakod. Tumango lang siya. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na kalye ng Maynila na nagdaraan. Bawat kanto, bawat puno ay nagpapaalala sa akin ng mga alaala. Nang kami ni William ay dinadala si Mateo sa eskwelahan, o ang mga hapon na nakaupo sa ilalim ng rose bush sa hardin, nagtatawanan bilang isang pamilya. Wala na si William ngayon. Si Mateo at ang kanyang maliit na pamilya na lang ang natitira. Umaasa ako ng kahit isang yakap o kahit isang maliit na ngiti. Huminto ang taxi sa tapat ng bahay. Nakita ko na nakabukas ang gate, hindi nakakandado gaya ng dati. Isang kakaibang itim na SUV ang nakaparada sa driveway, sa mismong lugar kung saan iniiwan ni Mateo ang bisikleta ng aking apong si Sofia. Masama ang pakiramdam ko, ngunit pilit kong inalis iyon, iniisip na baka bisita lang. Binayaran ko ang driver. Bumaba ako na nadapa-dala ang aking pitaka. Ang sakit mula sa operasyon ay bumabalik pa rin sa akin. Bawat hakbang ay parang tingga. Itinulak ko ang gate, tumawid sa bakuran, at tumayo sa harap ng pamilyar na pintong kahoy. Mahina akong kumatok, naghihintay. Bumukas ang pinto. Naroon si Mateo, matangkad, na may seryosong tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na dati ay tumitingin sa akin nang may pagmamahal ng isang anak, ngayon ay nagpakita lamang ng distansya. Ngumiti ako ng mahina, sinisikap itago ang kirot sa aking dibdib. Umuwi na ako, Mateo, sabi ko, ang boses ko ay halos mawala sa pagod. Hindi siya gumalaw. Walang ngiti, walang yakap. Hindi ka maaaring pumasok dito, sabi niya ng patag, na para bang kinakausap ang isang estranghero. Nagulantang ako na parang sinampal. Ano ang sinabi mo? Tanong ko, nanginginig ang boses, nagdarasal na mali ang narinig ko. Lumapit ako ng isang hakbang, sinisikap na lampasan siya, ngunit hinarang ni Mateo ang daan. Pagkatapos ay nakita ko si Hesa sa likod niya, hawak si Sofia sa kanyang mga bisig. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang lumang piraso ng muebles. Pagkatapos ay inihiyaw niya ng may taas noo, tatay, nanay, lumabas kayo. Mula sa sala, lumabas si Ginoong Robert, ang ama ni Hesa, na may hawak na baso ng alak sa kanyang kamay, naglalakad na para bang siya ang may-ari ng lugar. Sa likod niya ay si Brenda, ang kanyang ina, na nakakrus ang mga braso at may baluktot ng ngiti na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi ko pa rin naiintindihan ang lahat ng magsalita si Hesa, ang kanyang boses ay yelo. Simula ngayon, dito na nakatira ang mga magulang ko. Mas mabuti kung hindi mo sila bibigyan ng kahihiyan. Mula ngayon, hindi ka na nakatira sa bahay na ito. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na dumiretso sa puso ko. Tiningnan ko siya ng may galit at pagkatapos ay tiningnan ko sa likod niya ang bahay. Malapit sa garahe, nakasalansan ang mga karton. Sa bawat isa, nakasulat sa itim na marker ang mga letrang ETH. Ang aking mga inisyal, Gracia Maria Villalobos.
Ang aking mga gamit, ang mga alaala na nakolekta namin ni William sa buong buhay namin ay itinapon sa labas na parang basura. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng pinto, sinisikap na huwag bumagsak. Ito ang bahay ko, sabi ko, nanginginig ang boses. Inilagay ko ang aking pawis at luha sa pagtatayo nito. Wala kang karapatan. Lumapit si Brenda ng may panunuya. Naiayos na namin ang lahat para sa iyo. Ang iyong mga gamit ay nasa labas na ngayon. Huwag mo na kaming gambalain. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, hinahanap ang kahit kaunting pagkatao. Ngunit puro paghamak lang ang nakita ko. Si Mateo, ang aking anak, ang batang yakap ko, ang kamay na hinawakan ko sa mahirap na mga araw, ay nakatayo roon at itinulak niya ako palayo sa pinto ng walang salita, ng walang pag-aalangan. Sumagot si Hesa, ang kanyang boses ay malamig. Huwag kang magpumilit. Hindi ka na makakabalik dito. Si Sofia, 3 taong gulang lang, ay nagsimulang umiyak ng malakas sa mga bisig ng kanyang ina. Ang kanyang mga iyak ay nagpunit sa aking kaluluwa. Gusto kong abutin at yakapin siya para sabihin sa kanya na naroon ang kanyang lola, na hinding-hindi ko siya iiwan. Ngunit dinala siya ni Hesa sa loob, isinara ang pinto ng mailakas. Tiningnan ako ni Mateo sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang laman at pagkatapos ay tumalikod siya, ang mabigat na pintong kahoy ay sumara sa mukha ko. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngao na parabang ang buong mundo ko ay nakakandado. Nakatayo ako ng paralisado sa hagdanan, ang ilaw ng gabi ay bumagsak sa mga kahon na nakasalansan sa tabi ng garahe. Ang tunog ng pinto ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking ulo na parang martilyo na bumabasag sa kaunting natitira sa aking puso. Dahan-dahang dumaan si Aling Pining, ang kapitbahay na nakatira sa tabi ng bahay sa loob ng mahigit 20 taon. Huminto siya, tiningnan ako ng may awa na parabang may gustong sabihin, ngunit umiling lang at nagpatuloy sa kanyang lakad. Gusto ko siyang tawagin upang itanong kung may alam siya, ngunit nagsara ang aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Naroon lang ako mag-isa na may mga kahon na naglalaman ang buong buhay ko na itinapon na parang basura. Hinihila ko ang aking sarili patungo sa mga kahon, lumuhod ako, at nang nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang isa. Sa loob, magulo ang aking mga damit na may halong mga frame ng larawan ng pamilya at maliliit na trinket. Isang porselana na mangkok, isang regalo sa kasal mula sa aking ina ay naroon, nabasag ang gilid nito. Pinulot ko ito, ang aking mga daliri ay sumusunod sa basag, at naramdaman ko ang sakit na lumalaki sa aking dibdib. Hindi lang ito isang bagay. Ito ay mga alaala. Ito ang mga araw at gabi na pinagsaluhan namin ni William sa pagbuo ng aming buhay. Niyakap ko ang mangkok sa aking dibdib habang bumubuhos ang luha sa aking mukha. Bakit, Mateo, bulong ko, ngunit hangin lang ang sumagot. Biglang, bumukas ang pintuan sa harap. Tumingin ako ng may pag-asa, iniisip na nagkaroon ng katinuan si Mateo. Natatakbo siya upang yakapin ako, upang mag-sorry, upang sabihin sa akin na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi, nakatayo lang siya roon, nakatingin sa malayo, at naghagis ng isang tumpok ng mga papel sa hagdan. Ito ang kasunduan sa power of attorney. Ikaw mismo ang lumagda dito, sabi niya sa isang malamig, walang emosyong boses. Lahat ay legal, kaya huwag mo nang isipin na mag-eskandalo. Nang nanginginig na mga kamay, pinulot ko ang mga papel, marupok, ngunit mabigat na parang bato sa aking dibdib. Nandoon ang aking lagda, malinaw, ang parehong lagda na isinulat ko ng daan-daang beses. Ngunit nang tignan ko ng malapitan, natigilan ako nang maalala kong nilagdaan ko ang mga ito sa ospital, bago ang operasyon nang halos hindi pa ako makaupo. Ibinigay sa akin ni Hesa, nakangiti ng matamis, at sinabi sa akin na ito ay mga form ng insurance para sa ospital upang sakupin ang mga gastos. Pirmahan mo lang dito, Gracia. Ako na ang bahala sa lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. At naniwala ako sa kanya. Nilagdaan ko ang aking pangalan nang hindi binabasa ang kahit isang linya dahil inakala kong siya ang aking manugang na siya ay pamilya. Malinaw na nakasaad sa papel, power of attorney na nagbibigay ng lahat ng ari-arian at pananalapi kay Mateo Villalobos at Hesa Santos. Ang bahay sa Kalye Sampaguita, ang pera na inipon ko sa buong buhay ko, lahat ng itinayo namin ni William ng mailabis na pagsisikap ay kanila na ngayon. Tumingin ako at nakita si Ginoong Robert sa pintuan, nagkibit balikat na parabang ang lahat ay malinaw.
Tingnan mo, lahat ay legal, sabi niya sa isang mapangahas na boses. Wala ka ng kinalaman sa bahay na ito. Nasa likod niya si Brenda, ang ina ni Hesa, na umiling ng may awang tingin. Ngunit sa kanyang mga mata, malamig at puno ng paghamak, naroon ang katotohanan. Wala siyang awa sa akin. Pinagtatawanan niya ako, isang matanda, mahinang babae na pinagtaksilan ng sarili niyang anak. Sinubukan kong manatiling matatag, ngunit nanginginig ang boses ko nang tanungin ko, at paano ang aking ipon? Kung walang pera, paano ako mabubuhay? Tiningnan ko direkta si Mateo, umaasa na kahit siya ay magsalita, na maisasabihin siya upang ipagtanggol ang kanyang ina. Ngunit yumuko lang si Mateo, tahimik na parang anino. Muling lumitaw si Hesa nang walang Sofia sa kanyang mga bisig, naglalakad ng may kumpiyansa na parang isang nanalo sa laban. Hindi ka na kayang mamahala ng pananalapi, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing tigas ng kutsilyo. Kaya't nagpa siya kaming hawakan ang perang iyon para sa ikabubuti ng pamilya. Ang ikabubuti ng pamilya. Ang salitang iyon mula sa kanyang bibig ay parang isa pang sampal. Ang pamilya para sa akin ay nangangahulugang mga hapunan ng magkasama, ang tawanan ni Sofia habang itinutulak ko siya sa duyan sa hardin. At ano ang ibig sabihin nito sa kanya na kunin ang lahat ng mayroon ako? Kinatok ni Ginoong Robert si Mateo sa balikat, sinenyasan siyang isara ang pinto. Tiningnan ko siya, nagmamakaawa para sa kahit isang senyas, isang kislap ng pagsisisi, kahit ano na magpapaalala sa akin ng anak na minsan kong minahal. Ngunit yumuko lang siya at itinulak ang pinto hanggang sa sumara ito. Ang pagsara ng pinto ay umalinggaw-ngaw, pinutol ang huling kislap ng pag-asa sa loob ko. Niyakap ko ng mahigpit ang karton, ramdam na bumabagsak ang buong mundo. Bumigay ang aking mga binti. Ang sakit mula sa operasyon ay dumaloy sa akin, ngunit walang maihahambing sa sakit sa aking puso. Nawala ang bahay, ang pera, at ngayon ang aking kaisa-isang anak. Hinila ko ang aking sarili sa kanto, ang malamig na hangin ng gabi ay nagpatuyo sa mga luha sa aking pisngi. Tumawag ako ng taxi, ang boses ko ay halos mawala kaya tinanong ako ng driver, ano iyon, Ginang? Dalhin mo ako sa isang maliit na hotel. Kahit saan. Sagot ko na wala ng lakas mag-isip. Habang paalis ang kotse, lumingon ako para tignan ang bahay sa huling pagkakataon. Ang berdeng bakod, ang pintong kahoy, at ang mga rose bush sa hardin ay naging alaala na lamang. Huminto ang taxi sa harap ng isang maliit na hotel sa sentro ng Maynila. Kumukurap ang mga ilaw na neon sa itaas ng isang madilim na karatula na nakasulat, Magnolia Royal. Hinihila ko ang aking sarili, hawak ang karton na naglalaman ng mga basag na piraso ng aking buhay. Nanginginig pa rin ang aking mga binti mula sa gulat na pinaalis ako ng sarili kong anak at ng kanyang asawa. Tiningnan ako ng driver ng may kaunting pagtataka, ngunit tumango lang ako bilang pasasalamat at nagpatuloy sa aking lakad. Ayokong may makakita sa akin na umiiyak. Ayokong kaawaan ako ng kahit sino. Marami na akong nawala, ngunit ang aking pagmamataas ang huling bagay na natitira sa akin. Sa resepsyon, nakuha ko ang susi sa aking silid, isang maliit na silid sa ikatlong palapag. Ang receptionist, isang binata na may mabait na ngiti, ay nakita akong nahihirapan sa aking bag sa ospital at sa karton at nagmadaling tumulong. Hayaan mong dalhin ko iyan para sa iyo, Ginang, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Ngumiti ako ng mahina, nakaramdam ng kaunting init sa aking dibdib mula sa hindi inaasahang kabaitan na ito sa gitna ng bagyo ng aking buhay. Nang sumara ang pinto ng silid, inilagay ko ang kahon sa sahig at umupo sa gilid ng kama, isang alon ng pagod ang bumalot sa akin. Ang maliit na silid na may mga pader na pininturahan ng beige at isang mahinang amoy ng disinfektante ay nagpaalala sa akin na ako ngayon ay isang estranghero sa sarili kong buhay. Binuksan ko ang kahon, nanginginig ang aking mga kamay habang nilalabas ang nasa loob. Isang lumang larawan ang lumitaw na kuha sa kasal namin ni William mahigit 30 taon na ang nakalipas, ang kanyang nagniningning na ngiti, ang kanyang suwit ay medyo malaki sa balikat, at ang aking mga mata ay nagniningning ng pag-asa para sa isang masayang kinabukasan. Punit ang sulok ng larawan tulad ng aking sariling puso sa sandaling iyon. Inilagay ko ang larawan sa mesa. Hinimas ito ng marahan at bumulong, William, kung narito ka, ano ang gagawin mo? Ngunit katahimikan lang ang sumagot. Dinampot ko ang aking cellphone, huminga ng malalim at dinyal ang numero ni Teresa Reyes, ang tanging kaibigan na pinagkakatiwalaan ko pa rin,
ang nangakong palagi siyang nasa tabi ko, ano man ang mangyari. Gracia, ano ang problema? Ang boses ni Teresa ay mainit ngunit puno ng pag-aalala. Naririnig ko rin ang kanyang nagmamadaling mga yapak na parang naramdaman na niyang may mali. Maaari ka bang pumunta sa Magnolia Royal Hotel, silid 128 sa distrito ng Oakwood ngayon? Sabi ko, sinisikap manatiling kalmado. Huwag mong kalimutang dalhin ang folder na ibinigay ko sa iyo noong nakaraang taon. Hindi na siya nagtanong pa, sumagot lang ng matatag. Papunta na ako. Ang determinasyon sa kanyang boses ay parang isang kislap ng ilaw sa dilim. Isang oras pagkatapos, lumitaw si Teresa na may hawak na lumang leather briefcase. Naglakad siya sa silid, inilagay ito sa mesa, binuksan ang trangka, at kinuha ang isang folder ng bangko na ipinagkatiwala ko sa kanya noong nakaraang taon pagkatapos mamatay ni William. Gracia, ipinakuha ko sa bangko ito, sabi niya sa isang matatag na boses, bagaman ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. May mga illegal na withdrawal habang ikaw ay nasa ospital. Mahigit 12 milyon ang nawala. Ano ang nangyari? Nakaramdam ako ng bara sa aking lalamunan at kinailangan kong umupo para hindi bumagsak. 12 milyon. Ang perang inipon namin ni William sa buong buhay namin mula sa mahabang araw ng pagsisikap sa tahiang tindahan. Ang mga gabing walang tulog sa pag-aalaga kay Mateo nang siya ay may sakit. Ang mga pagkakataong kami ay walang pera para bilhin siya ng mga libro. Lahat ay nawala. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Bawat masakit na detalye. Ang pagsara ng pinto sa aking mukha, ang mga nakasalansang nakahon, at ang malamig na salita ni Hesa na sinasabing hindi na ako karapat-dapat na pamahalaan ang aking pananalapi. Bawat salitang sinabi ko ay parang isang saksak sa puso. Ngunit kailangan kong magsalita. Kailangan kong ipaintindi kay Teresa na ako ay pinagtaksilan ng sarili kong pamilya. Nakikinig si Teresa ng walang paggambala, ngunit napansin ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na humahawak sa gilid ng mesa, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Nang matapos ako, umupo siya sa tapat ko at sinabi ng may matatag na boses, kaya, hindi lang nila kinuha ang bahay, inubos din nila ang iyong mga account. May alam ba si Mateo sa iyong password sa bangko? Tumango ako, tuyo ang aking lalamunan. Pinakiusapan ko siyang baguhin ang password ko pana-panahon, simula nang pumanaw si William. Akala ko dahil anak ko siya, mapagkakatiwalaan ko siya. Nabasag ang boses ko at nagsimulang bumuhos ang luha muli. Ibinigay ko ang lahat kay Mateo dahil pinagkatiwalaan ko siyang aalagaan niya ako, tulad ng pag-aalaga ko sa kanya sa lahat ng mga taon na iyon. At gayon pa man ginamit niya ang pagtitiwalang iyon upang nakawin ang lahat mula sa akin. Binuksan ni Teresa ang kanyang laptop, mabilis na nag-type, at pagkatapos ay iniikot ang screen patungo sa akin. Lumitaw ang listahan ng mga transaksyon sa bangko. Malalaking halaga ang inilipat sa isang kumpanya na tinatawag na Santos Holdings Ltd. Ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa pangalan ni Ginoong Robert, sabi ni Teresa, itinuturo ang screen. Hindi ito nagkataon, Gracia. Pagkatapos kong maghukay, nalaman kong ang pamilya Santos ay bumibili ng maraming ari-arian kamakailan, lahat sa inyong kapitbahayan. Hinawakan ko ang gilid ng mesa, ang aking mga kuko ay kumakagat sa kahoy. Ang kapitbahayan ng Sampaguita, kung saan ako nakatira sa loob ng mahigit 30 taon, kung saan kilala ko ang pangalan ng bawat kapitbahay, bawat puno. Ang mga bahay na iyon ay hindi lang real estate. Ito ang mga buhay ng mga tao, tulad ni Aling Rosario at Mang Berting na nagbahagi ng mga saya at lungkot sa akin sa loob ng maraming taon. Ano ang ginawa nila para mapunta sa maruming larong ito? Ano ang gusto nila? Tanong ko, nanginginig ang boses sa galit. Kinuha nila ang bahay ko, ang pera ko, at ngayon ang buong kapitbahayan din. Inabot ni Teresa sa akin ang isang bote ng tubig, lumambot ang kanyang tingin, bagaman nanatili itong matatag. Hindi natin sila hahayaan. Ngunit una, kailangan nating intindihin ang buong laro nila. Kinaumagahan, habang sumisikat ang araw, nasa kotse na ako ni Teresa, patungo sa opisina ng rehistro ng lupa sa sentro ng lungsod. Halos hindi ako nakatulog, naglalaro sa isip ko ang mga alaala ni Mateo, Hesa, at ang mapanlait na tingin ni Ginoong Robert at Brenda. Ngunit ang sakit ay nagsisimulang mapalitan ng determinasyon.
Hindi na ako ang mahinang babae na tahimik na nakatayo sa sariling pintuan. Kailangan kong lumaban hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa mga kapitbahay tulad ni Aling Rosario na dinadala sa kahirapan ng kasakiman ng pamilya Santos. Si Teresa ay nagmamaneho na nakatutok sa daan, ngunit paminsan-minsan ay nginingitian niya ako ng pampatibay loob. Malalaman natin ang katotohanan ngayon, Gracia, matatag niyang sinabi sa akin. Tumango ako, hawak ang lumang tela na bag kung saan ko inilagay ang larawan ni William na parang anting-anting. Ang opisina ay nasa isang lumang gusali na may maputlang dilaw na pader at ang hangin ay makapal sa amoy ng lumang papel at tinta. Ipinakita ni Teresa ang kanyang ihi ng abogado, nagpalitan ng ilang salita sa isang empleyado na kilala niya, at ipinasok kami sa isang maliit na silid kung saan may makapal na file na naghihintay na sa amin sa mesa. Ang clerk, isang lalaking nasa edad na may bilog na salamin, ay itinulak ang file patungo sa amin. Ito ang lahat ng transaksyon sa real estate sa kapitbahayan ng Sampaguita sa nakaraang taon, sabi niya sa isang walang emosyong boses. Binuksan ko ang file. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Sunod-sunod na lumitaw ang mga kontrata sa pagbebenta, lahat ay may Santos Holdings EDS bilang bumibili. Bigla akong huminto nang makita ko ang nanginginig na lagda ni Aling Rosario. Naaalala ko ang kanyang malungkot na mga mata noong araw na pinalabas nila ako sa aking bahay nang bumulong siya na kailangan na niyang lumipat sa lalong madaling panahon. Niloko nila siya, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ibebenta ni Aling Rosario ang kanyang bahay kung alam niya ang katotohanan. Kinatok ni Teresa ang kanyang mga daliri sa mesa, matalim ang kanyang tingin. Nagsaliksik ako online kagabi, sabi niya. Mukhang bumibili sila ng lupa dahil inaasahan nilang aaprubahan ng lungsod ang isang bagong urban development plan. Kung maaprubahan ito, ang halaga ng lupa ay dodoblehin ng 1-0. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na bumutas sa ulap sa aking ulo. Hindi lang ang bahay ko. Ito ay isang mas malaking plano na target ang buong kapitbahayan ng Sampaguita. Sinikipan ko ang aking kamao, ang aking mga kuko ay kumakagat sa aking palad. Kung gayon kailangan nating pigilan sila, sagot ko ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Bago pa nila gawing legal ang lahat. Sa pagbalik mula sa opisina, tumunog ang telepono ni Teresa. Sumagot siya ng may seryosong tono. George, may bago ba? Sa kabilang linya ay si Ginoong George Salazar, isang opisyal sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Lungsod ng Maynila, na kasama niya sa law school. Nag-a-apply ang Santos Holdings para sa permit para magtayo ng shopping mall, sabi ni George, mahina ngunit nagmamadali ang boses. Nakapending ang file para sa pag-apruba. Kung makuha nila ito, magkakaroon sila ng ganap na kontrol sa lupa. Napakunot noo si Teresa at tumingin sa akin. Salamat, George. Keep in touch. Ibinaba niya ang telepono at bumaling sa akin. Kung maaprubahan sila, mawawalan ka ng anumang pagkakataon na makabalik, Gracia. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang balde ng malamig na tubig. Akala ko handa akong harapin ang katotohanan, ngunit ang ideya na mawala ang bahay magpakailanman ay pumiga sa aking puso. Ang bahay na iyon ay hindi lang isang lugar na titirhan. Ito ay isang santuwaryo ng mga alaala, kasama si William, kasama si Mateo bilang isang bata, kasama ang mga araw na nagtatawanan kami sa Rose Garden. Hindi ko hahayaan na kunin nila ang lahat mula sa akin. Kaya, ano ang gagawin natin, tanong ko, nanginginig ang boses, ngunit determinado. Noong hapong iyon, umupo kami sa isang masikip na coffee shop sa sentro ng Maynila. Ang aroma ng sariwang inihaw na kape ay hinaluan ng ingay ng mga usapan, ngunit nakatutok lang ako sa screen ng laptop ni Teresa. Ipinakita niya ang isang family tree ng pamilya Santos at itinuro ang bawat pangalan. Mukhang si Hesa ang nagpapagalaw ng lahat, sabi niya. May degree siya sa ekonomiya. Nagtrabaho siya sa isang malaking real estate firm bago ikasal kay Mateo. Sina Ginoong Robert at Brenda ay pawang harap lang. Sila ang nasa papeles, ngunit si Hesa ang nagdidisenyo ng buong plano. Natahimik ako. Ang kanyang imahe ay nag-alab sa aking isipan. Naalala ko ang sandali na nakatayo siya sa aking pintuan na maihawak na si Sofia sa kanyang mga bisig. Pinaalis ako ng walang pag-aalinlangan, ng walang bakas ng pagsisisi. Naalala ko rin ang pumunta siya sa ospital.
Naglagay siya ng isang tumpok ng mga dokumento sa harap ko at ngumiti ng matamis. Pirmahan mo lang dito, Gracia. Kahilingan lang ito para sa siguro. Sa sandaling iyon, napakahina ko kaya't hindi ako makabasa. Pinagkatiwalaan ko siya at lumagda. At ngayon naintindihan ko. Ito ay isang bitag na pinlano ng matagal na. Niloko niya ako, sabi ko nang may bara sa aking lalamunan. Tinuring ko siyang parang anak. Inilagay ni Teresa ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang tingin ay malumanay ngunit matatag. Kung sumasang-ayon ka, maaari kong kontakin si Agent David sa DB, sabi niya. Kilala ko siya mula sa isang nakaraang kaso. Mapagkakatiwalaan siya at pinaghihinalaan kong ang kanilang plano ay higit pa sa pagkuha ng iyong bahay. Ngunit kailangan mong maging handa, Gracia. Hindi madali ang maging pangunahing saksi. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata, nakaramdam ng apoy na nag-alab sa aking dibdib. Gusto kong ibalik ang lahat, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang bahay, ang mga ari-arian, at pati na rin ang hustisya para sa aking mga kapitbahay. Hindi ko hahayaan na saktan pa nila ang iba. Ngumiti si Teresa ng may pagmamalaki. Kung gayon, simulan na natin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa silid ng hotel na nagsisimula ng maging mas pamilyar. Umupo ako sa mesa, binuksan ang isang lumang notebook, at nagsimulang isulat ang bawat detalyeng naalala ko tungkol kina Mateo, Hesa, Ginoong Robert at Brenda. Isinulat ko ang bawat pagkakataon na pinag-uusapan nila ang pera, bawat kakaibang tingin mula kay Hesa nang tanungin niya ang tungkol sa aking mga account, bawat pagbisita ni na Ginoong Robert at Brenda na may kanilang mapagmataas na hangin. Naalala ko ang isang gabi ilang buwan na ang nakalipas ng si Hesa ay nasa hapagkainan, tinitignan ang kanyang telepono at bumubulong kasama si Mateo tungkol sa isang magandang pagkakataon. Noong panahong iyon, inakala kong nag-uusap sila tungkol sa negosyo. Ngayon, naintindihan kong doon sila nagsimulang maglagay ng bitag para sa akin. Nang matapos akong magsulat, isinara ko ang notebook at kinuha ang larawan ni William mula sa aking pitaka. Nagsindi ako ng maliit na kandila at inilagay ito sa tabi ng kanyang larawan. Ang kumikislap na ilaw ay nagpaliwanag sa kanyang mabait na mukha na parang tinitignan niya ako, nagbibigay sa akin ng ginhawa. Kung makikita mo ako, pakiusap, bigyan mo ako ng lakas. Bumulong ako habang bumubuhos ang luha sa aking pisngi. Naalala ko ang mga salitang sinasabi niya noong nabubuhay pa siya. Gracia, mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Huwag mong hayaan ang sinuman na sirain ka. Sinikipan ko ang aking kamao. Huminga ako ng malalim. Hindi ako babagsak. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Nang sumunod na gabi, habang ang mahinang liwanag ng buwan ay sumisinag sa bintana ng hotel, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang pulseras na ibinigay sa akin ni Teresa. Mukha itong ordinaryong alahas, ngunit sa loob nito ay mayroong maliit na mikropono na napakahusay na nakatago kaya't kailangan kong tingnan ng malapitan para lang mapansin ito. Nakatayo si Teresa sa harap ko, seryoso ang ekspresyon, ngunit puno ng kumpiyansa. Gracia, delikado ang planong ito, seryoso niyang sinabi. Pupunta ka sa bahay, titingnan kung may masasabi ang pamilya Santos, ngunit huwag mong hahayaan na maghinala sila ng anuman. Kung nakaramdam ka ng anumang panganib, pindutin mo ang buton na ito. Itinuro niya ang isang maliit na tuldok sa pulseras. Ang signal ay direktang mapupunta sa akin at kay Agent David. Tumango ako, nilunok ang buko ng takot sa aking lalamunan. Ang ideya na bumalik sa bahay na iyon, ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan, ngayon ay inagaw ng mga manloloko, ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kailangan kong ilantad ang kanilang plano, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga kapitbahay tulad ni Aling Rosario, na kanilang itinutulak sa kawalan ng pag-asa. Nagsuot ako ng maluwag na Amerikana, itinago ang pulseras sa ilalim ng aking manggas, at tiningnan si Teresa. Handa ako, sabi ko, bagaman sa loob ay hindi ako sigurado kung mailakas ako ng loob. Bandang hating gabi, umarkila ako ng lumang kotse mula sa isang pamilyar na driver sa kanto. Pinakiusapan ko siyang ibaba ako sa dulo ng kalye Sampaguita, kung saan halos hindi na nakikita ang ilaw mula sa mga street lamp. Lumitaw ang aking bahay sa dilim, ang sala ay may ilaw pa rin, at ang itim na SUV ni Ginoong Robert ay nakaparada sa harap ng gate na parang nanunudyo.
Huminga ako ng malalim, bumaba ng kotse, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang labanan na hindi ko alam kung mananalo ako. Sumusunod sa mga tagubili ni Agent David, dumaan ako sa eskinita na papunta sa likod bahay sa parehong paraan na dating sumisingit si Mateo noong binata pa siya nang makalimutan niya ang kanyang mga susi. Noong panahong iyon, pinapagalitan ko siya dahil sa pagiging pabaya. Ngunit ngayon, ang parehong landas na iyon ang aking tanging daan sa hustisya. Nakabukas ng bahagya ang pinto sa likod ng kusina, sapat lang para marinig ko ang mga boses mula sa loob. Sumandal ako sa dingding, kumakabog ang puso ko, sinisikap pigilin ang hininga. Sa loob, nakaupo si Ginoong Robert sa hapagkainan na may makapal na tumpok ng mga dokumento sa harap niya. Nagsalita siya ng may pagkalkula. Ang pangalan ni Gracia ay magbibigay sa atin ng access sa isang 15 milyon na linya ng kredito. Sa isa pang peking pirma, hindi maghihinala ang bangko ng anuman. Si Brenda sa tabi niya ay itinaas ang kanyang baso ng alak at tumango ng may mapanudyong ngiti. Wala na siyang silbi ngayon, sabi niya ng may paghamak. Ilang pirma pa at makukuha na natin ang lahat. Kumulo ang dugo ko, ngunit pilit kong pinanatili ang aking sarili na kalmado. Idinulas ko ang aking kamay sa pulseras at pinindot ang record button. Isang mahinang tiklik ang tumunog at nagdasal ako na makuha nito ang bawat salita. Ang kanilang sinasabi ay parang mga punya sa aking puso, ngunit sila rin ang ebidensya na kailangan ko. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw, pinipigilan ang aking hininga, nakikinig sa bawat pangungusap. Bigla, tumunog ang cellphone ni Ginoong Robert. Inilagay niya ito sa speaker at ang boses ni Hesa ay pumuno sa silid na malamig, ngunit may bakas ng kaba. Dad, nag-aalangan pa rin si Mateo. Sinabi ko sa kanya na wala ng atrasan, ngunit patuloy siyang nagsasabi na ayaw niyang saktan ang kanyang ina. Ako na ang bahala dyan, bulong ni Robert. Sinampal niya ang mesa. Wala siyang pagpipilian, Hesa. Pilitin mo siya. Kung ipagtataksil niya tayo, itatapon natin siya tulad ng ginawa natin sa iba. Ang kanyang mga salita ay nagpatindig ng balahibo ko. Sino ang iba? Ilan pa ang sinira nila tulad ni Aling Rosario, tulad ko, at si Mateo, ang aking anak? Pinipilit ba nila siya, o pinili niya talaga ang kanilang panig? Gusto kong maniwala na hindi niya ginagawa ito ng kusa, na sa kung saan sa loob niya ay may natitira pa ring konsensya. Ngunit ang sakit sa loob ko ay hindi nagpapahintulot ng gaanong pag-asa. Pinihit ko ang aking hininga. Kumakabog ang puso ko sa aking dibdib, sinisikap na i-record ang bawat salitang sinabi nila. Ngunit nang tumalikod ako upang umalis, nadapa ang aking paa sa isang maliit na paso sa likod bahay. Isang kaluskos ang umalingaw sa dilim, mahina, ngunit sapat upang basagin ang katahimikan. Mabilis na lumingon si Ginoong Robert, ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo, dumula sa basag ng pinto. Sino dyan? Sigaw niya, ang kanyang boses ay makapal sa banta. Nagulantang ako. Mabilis akong umatras patungo sa labasan. Ngunit ang aking mga binti, mahina pa rin mula sa operasyon, ay mas mabagal kaysa sa gusto ko. Bago ako makatakas, lumabas si Ginoong Robert mula sa bahay. Hinawakan niya ang aking pulso, pinigan ng napakahigpit kaya't kinailangan kong pigilin ang aking mga ngipin upang hindi sumigaw. Naglakas loob kang bumalik, Gracia, bulong niya, nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tumama sa akin, na nagpabalik sa akin, ngunit mahigpit niya akong hawakan na walang pag-asang makatakas. Ang sakit sa aking pulso ay matalim at kumalat na parang gusto ni Robert na durugin ang aking mga buto. Pinigan niya ng mas mahigpit, hinihila ako sa sala, nagliliyab ang kanyang mga mata sa banta. Gusto mo bang mamatay, Gracia? Sigaw niya, ang kanyang boses ay malalim at matalas na parang labaha. Nasa likod niya si Brenda, maputla ang mukha, nanginginig ang baso ng alak sa kanyang kamay, ngunit hindi siya namagitan. Tiningnan niya lang ako na parang isang nahuling hayop. Pinilit kong pilipitin ang aking pulso upang pindutin ang signal button sa pulseras na ibinigay sa akin ni Teresa. Naabot ng aking mga daliri ang buton, ngunit hindi ko alam kung na-activate ko ba ito o hindi. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa ko ay magdasal. Magdasal na makuha ni Teresa at Agent David ang signal bago pa lumala ang mga bagay. Itinaas ni Robert ang kanyang kamay handang suntukin ako. Ipinikit ko ang aking mga mata, naghahanda sa sakit.
Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw ang tunog ng sirena ng pulisya sa kalye, matalim at bumubutas sa gabi. Ang pula at asul na mga ilaw ay kumislap sa bintana, nagpapaliwanag sa takot na mukha ni Brenda. Ang baso ng alak ay nadulas mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa karpet, ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. Binitawan ako ni Ginoong Robert, umatras ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay frantically na naghahanap ng labasan. Bago siya makapag-react, bumukas ang pinto. Sumugod si Agent David, kasunod ang dalawang ahente ng FBI, hawak ang mga baril, ang kanyang malamig na boses ay umalingaw-ngaw. Huwag gumalaw. Itaas ang mga kamay. Nakatayo ako roon, kumakabog ang puso at nanginginig ang mga binti, ngunit hindi na sa takot. Ito ay ginhawa. Dumating na sila. Gumana ang signal. Umurong muli si Ginoong Robert, itinaas ang kanyang mga kamay, bagaman ang kanyang mga mata ay malamig pa rin, kinakalkula ang isang paraan ng pagtakas. Sumigaw si Brenda, matinis ang kanyang boses. Ano ang ginagawa ninyo rito? Bahay namin ito. Ngunit hindi siya pinansin ni David. Sininyasan niya ang isang opisyal na lumapit at pusasan si Ginoong Robert. Ang metalik na tunog ng pagpihit ay umalingaw-ngao habang nagsara ang posa sa kanyang mga pulso at nakaramdam ako ng isang malaking bigat na nawala mula sa aking dibdib. Itinuro ko ang tumpok ng mga dokumento sa hapagkainan. Nanginginig ang boses ko, ngunit malinaw itong lumabas. Nandyan ang ebidensya. Mayroon din akong mga recording. Isang opisyal ang lumapit at maingat na kinuha ang mga dokumento at inilagay ang mga ito sa isang security bag. Tiningnan ko ang mga papel na iyon, naalala ang mga peking pirma, ang mga sabwatan na binuo sa mismong bahay na itinayo ko, sa aking sariling pawis at luha. Bawat papel ay parang saksak, ngunit ngayon ay magiging sandata ang mga ito kung saan ko ibabalik ang hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw sa hagdan. Si Mateo, ang aking anak, ay nakatayo doon na nakasuot ng gusot na pajama, maputla ang mukha na para bang hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari. Tiningnan niya ako na nakatayo sa sala at pagkatapos ay ang kanyang mga biyena na inaakay ng nakapusas. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkalito na parang isang bata na nahuling gumagawa ng mali. Tiningnan ko siya nang walang sinasabi. Masakit ang aking puso na parang pinupunit. Gusto kong sumigaw upang tanungin siya kung bakit niya ako pinagtaksilan, kung bakit niya hinayaan na paalisin ako sa sarili kong tahanan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nakatayo ako roon na may parehong kalamigan na ipinakita niya sa akin noong araw na pinalabas nila ako. Nagbigay ng utos si David. Dalhin sila sa kotse. 2 sa inyo ang manatili at bantayan ang bahay. 2 opisyal ang umescort kay Ginoong Robert at Brenda sa labas. Ang kanilang mga yapak ay humalo sa tunog ng mga sirena. Si Brenda ay nagpupumiglas pa rin, sumisigaw, wala kayong karapatan. Wala kaming ginawang mali. Ngunit tahimik si Ginoong Robert, nakayuko ang kanyang tingi na para bang alam niyang tapos na ang kanyang laro. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw, pinapanood silang inaakay palayo, pakiramdam ko ay dumaan ang isang bagyo, na nag-iwan sa akin sa isang masakit na kapayapaan. Lumitaw si Teresa sa pintuan sa harap, mabilis na lumapit sa akin, at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Gracia, ang galing mo, sabi niya ng may mainit at ipinagmamalaking boses. Mula ngayon, magiging iba ang lahat. Tumango ako, bagaman sa loob ay hindi ako gaanong sigurado. Pinanood ko ang pula at asul na mga ilaw na kumikislap sa bakuran at narinig ang pag-alis ng mga patrol car. Ito ay isang tagumpay, alam ko. Ngunit bakit pakiramdam ko ay mabigat ang loob ko? Nakuha ko na ang bahay sa ngayon. Ngunit paano si Mateo? Ang aking anak na naging lahat sa akin ay ilang metro lang ang layo, ngunit kasing layo ng karagatan. Tiningnan ko siya muli. Nandoon pa rin siya sa hagdan, nakakuyom ang mga kamay sa balustrade, nawawala ang kanyang tingin sa pagitan ko at ng sahig. Ma, bulong niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit wala na siyang sinabing iba. Gusto kong lapitan siya upang yakapin siya tulad ng noong bata pa siya, upang sabihin sa kanya na mahal ko siya sa kabila ng lahat, ngunit hindi ko magawa. Masyadong malaki ang sakit ng pagtataksil, tulad ng isang bukas na sugat. Umiling lang ako at tumalikod, iniiwan siya doon na nakulong sa kanyang sariling katahimikan. Bumalik si David at tiningnan ako ng seryoso, bagaman may kaunting habag.
Ginang Villalobos, kailangan namin kayong maging pangunahing saksi, sabi niya. Ang iyong na-record at ang file na ito ay magiging susi na ebidensya, ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala, ang kasong ito ay maaaring mas komplikado kaysa sa iniisip natin. Tumango ako, matatag ang boses. Handa ako. Gusto kong pagbayarin sila hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong sinaktan nila. Habang papalabas ako ng bahay, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang sala kung saan ko dating kinukwentuhan si Mateo ng mga kwento, kung saan malakas na tumatawa si William, naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga kaibigan, ay isa na lamang ngayong malamig at madilim na espasyo. Naglakad ako palabas ng pinto. Ang ilaw ng kalye ay nagpaliwanag sa aking mukha, humalo sa mga luha na hindi ko mapigilan. Hinawakan ni Teresa ang aking kamay at inakay ako sa kanyang kotse. Napakababait mo, Gracia, sabi niya sa akin. Siguradong ipagmamalaki ka ni William. Hindi ako sumagot. Tumungo lang ako sa bintana habang nawawala ang kalye sampagita sa dilim. Alam kong simula pa lang ito. Ang network ng pamilya Santos ay bahagyang nailantad, ngunit mayroon pa ring si Mateo, Hesa, at iba pang nakatagong sekreto. Kinaumagahan, ang mahinang liwanag ay sumisinag sa bintana ng kotse ni Teresa, ngunit hindi nito mapawi ang lamig sa loob ko. Nakaupo ako ng tahimik, hawak ang lumang tela na bag na mailarawan ni William, ang tanging bagay na natitira sa akin sa mga masarap na araw na iyon. Nagmamaneho si Teresa, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin ang maihalong pag-aalala at determinasyon. Hindi magiging madali ngayon, Gracia, seryoso niyang sinabi. Ngunit narito ka na. Tatapusin natin ito. Tumango ako ng tahimik, ngunit sa loob ko alam kong hindi na ako makakabalik. Hindi na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Dumating kami sa opisina ng FBI sa Maynila, isang kulay abo na gusali na may mahabang pasilyo na umalingaw-ngaw sa mga yapak. Naghihintay sa amin si Agent David sa isang maliit na silid na may nakalatag na mapa ng kapitbahayan ng sampagita sa mesa. Itinuro niya ang mga pulang marka na nagpapakilala sa bawat bahay na nailipat na sa Santos Holdings Didski. Hindi lang kayo niloko, Ginang Villalobos, sabi ni David, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng galit. Ito ay isang organisadong singsing ng pandaraya. Target nila ang 12 ng tao sa kapitbahayan, pinagsasamantalahan ang kanilang tiwala at kakulangan ng impormasyon upang nakawin ang kanilang mga tahanan at lupa. Kailangan nating pigilan ang buong network na ito. Tiningnan ko ang mapa. Ang mga pulang marka ay parang dumudugong sugat sa kapitbahayan na minsan kong minahal. Bawat marka ay isang kwento ng pamilya na itinulak sa kawalan ng pag-asa. Naalala ko si Aling Rosario, ang kanyang malungkot na ekspresyon nang pag-usapan niya ang tungkol sa paglipa. Naalala ko si Mang Berting, ang kapitbahay na dating nagdadala sa akin ng matamis na tinapay sa bawat holiday. Silang lahat ay biktima tulad ko. Tutulong ako, matatag kong sinabi. Idinulas ni David ang isang kasunduan sa kooperasyon patungo sa akin. Nilagdaan ko ang aking pangalan. Bawat stroke ay isang pangako na hindi ko hahayaan na saktan pa nila ang iba. Noong hapon, isang konvoy ng SBA ang dahan-dahang lumapit sa kapitbahayan ng Sampaguita. Nasa kotse ako ni David, kumakabog ang puso ko habang nakikita ko ang aking bahay na lumilitaw sa malayo. Ang berdeng bakal na gate ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang pasukan sa isang tahanan, kundi sa larangan ng digmaan na kailangan kong harapin. Tiningnan ako ni David at seryosong nagsalita. Sasama ka sa amin upang tukuyin ang ari-arian at ang mga tao sa loob. Kung anumang oras ay hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo lang. Tumango ako, sinisikap manatiling kalmado, bagaman alam kong haharapin ko na ang pinakamasakit na bahagi, ang panonood kina Mateo at Hesa na arestuhin. Nang huminto ang kotse, nakita ko si Mateo sa veranda na kinakagat ang kanyang mga kuko ng kinakabahan. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata na parang hindi siya nakatulog sa loob ng ilang araw. Pagtingin ko sa kanya, kumirot ang aking puso. Siya ang anak na pinalaki ko, ang minahal ko ng higit sa sarili ko. Ngunit siya rin ang tahimik na nakatayo nang pinalayas nila ako sa bahay, ang hindi nagsalita nang ideklara ni Hesa na hindi na ako kasama doon. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya upang tanungin siya kung bakit, ngunit pinigilan ko ang aking sarili, pilit na tumayo ng tuwid, hindi hinahayaan ang emosyon na manaig sa akin.
Bumukas ang pinto sa harap. Lumabas si Hesa na hawak si Sofia sa kanyang mga bisig na may parehong kumpiyansa na ekspresyon gaya ng dati. Ngunit nang makita niya ako na nakaupo sa kotse, kasama ang pulisya, gumuho ang kumpiyansa na iyon. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, pagkatapos ay nag-alab sa galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo rito, Gracia? Sigaw niya, ang kanyang matinis na boses ay umalinggaw sa bakuran. Paano ka naglakas loob na pagtaksilan ang pamilya? Ang salitang iyon mula sa kanyang bibig ay nagdulot ng mapait na tawa mula sa akin. Pamilya. Ang isang pamilya ay hindi nagpapalayas ng biyenan sa kanyang bahay. Hindi kinukuha ang lahat ng mayroon siya. Lumabas ako ng kotse, inayos ang aking likod, at tiningnan siya ng direkta sa mata. Wala nang pamilya para sa akin mula nang isara mo ang pinto sa aking mukha noong araw na iyon. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit matalim. Ang aking mga salita ay parang kutsilyo. Nakita ko siyang umatras, mas mahigpit na niyakap si Sofia. Nagbigay ng senya si David at dalawang ahente ang kumilos upang pigilan si Hesa. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, wala kayong karapatan. Ina ako. Ngunit pinutol ng tunog ng posas ang kanyang boses. Nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay sa paligid ng bahay. Ang mga bulungan at pagtuturo ay lumaki sa isang magulong ingay. Sofia! Umiyak na walang tigil ang aking maliit na anak habang hinihiwalay siya sa kanyang ina. Isang babaeng opisyal ang dahan-dahang kumuha sa kanya at inakay siya sa isa pang kotse patungo sa Child Protective Services. Ang kanyang mga iyak ay pumunit sa aking kaluluwa. Gusto kong tumakbo upang yakapin siya upang ipangako na poprotektahan ko siya, ngunit hindi ko magawa. Hindi sa sandaling iyon. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw, pinapanood ang kanyang munting figura na nawawala sa likod ng pinto ng kotse. Si Mateo ay naroon pa rin sa hagdan ng veranda na parang isang estatwa ng bato. Ang kanyang tingin ay nawawala, nagpapalipat-lipat sa pagitan ko at ng sahig. Nang lumapit ang isa sa kanila at pinusasan siya, nakita kong nanginginig ang kanyang balikat na parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Naramdaman kong pinupunit ang puso ko. Ito ang anak na ipinanganak ko, ang niyakap ko, kung kanino ko isinakripisyo ang buong buhay ko. At ngayon ay naroon siya na nakaposas na parang isang kriminal, at wala akong magawa upang baguhin iyon. Tumalikod ako, ayaw kong makita niya ang aking mga luha, ayaw kong malaman niya na sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Lumaki ang grupo ng mga kapitbahay. Lumakas ang mga bulungan. Lumapit sa akin si Aling Rosario, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay humawak sa akin. Salamat, Gracia, bulong niya, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ginawa mo ang hindi namin naglakas loob gawin. Iniligtas mo ang buong kapitbahayan. Tumango lang ako, hindi makapagsalita dahil may bara sa aking lalamunan. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga pamilyar na mukha, si Mang Berting, si Aling Elena, ang mga taong nakatira sa tabi ko sa loob ng maraming taon. Silang lahat ay tumingin sa akin ng maihalong pasasalamat at kalungkutan. Alam nila kung ano ang nawala sa akin upang makarating sa araw na ito. Sumakay ako sa kots kasama si David. Kumakabog pa rin ang puso ko habang umalinggaw ang sirena sa kalye Sampaguita. Kalahating oras pagkatapos, nakaupo ako sa isang malamig na silid sa punong tanggapan ng ABA sa Maynila. Nakatayo si Agent David sa harap ng mesa at naghulog ng makapal na folder. Ang matalim na tunog ay nagpatalon sa akin. Nakita namin ito sa safe ni Ginoong Robert, sabi niya, seryoso ang boses, ngunit may galit. Tumingin ako sa ibaba, binuksan ang folder ng nanginginig na mga kamay, at naramdaman kong huminto ang aking puso nang makilala ko ang mga kopya ng aking medical records. Bawat araw na ginugol ko sa intensive care, bawat iniresetang gamot, bawat tala ng doktor, lahat ay naroon, naitala ng tumpak na parang isang talaarawan ng aking mga araw na nakikipaglaban sa sakit at kahinaan. Paano nila nakuha ito? Tanong ko, nanginginig ang boses, pakiramdam ko ay may bumubunot sa aking lalamunan. Itinulak ni David ang isa pang tumpok ng mga papel patungo sa akin, matalim ang kanyang tingin. Mayroon kaming ebidensya na si Nurse Sally Santiago, na nag-alaga sa iyo sa panahon ng iyong paggaling, ay nakatanggap ng pera mula kay Hesa. Sinabi niya, sinadya niyang baguhin ang iyong mga dosis ng gamot na nagdulot ng bahagyang impeksyon upang panatilihing mas matagal ka sa ospital.
Ang kanyang mga salita ay parang pagsabog sa aking ulo. Naramdaman kong nahihilo ako. Kinailangan kong hawakan ang gilid ng mesa upang hindi bumagsak. Ang mga alaala ng mga araw na iyon sa ospital ay bumalik ng sunod-sunod. Ang oras na darating si Sally at bibigyan ako ng iniksyon nang hindi tinitingnan ang aking mata, palaging nagmamadali na parang gusto niyang tumakas. Akala ko abala lang siya, ngunit siya pala ay bahagi ng balangkas. Ibinuklat ko ang mga pahina, kumakabog ang puso hanggang sa nakakita ako ng isang life insurance policy. Ang pagbabago ng beneficiary ay may petsang 6 na buwan na ang nakalipas, at ang beneficiary ay si Mateo Villalobos, ang aking anak. Malinaw na nasa dokumento ang aking lagda, ngunit ang baluktot, nanginginig na sulat kamay ay hindi ang aking karaniwang sulat. Hindi iyan ang aking lagda, bulong ko, namumuo ang boses. Tiningnan ko si David, umaasang sasabihin niya na ito ay isang pagkakamali, ngunit tumango lang siya nang maihabag sa kanyang mga mata. Pinaghihinalaan naming peke ang lagdang ito, sabi niya. At hindi na lang ito tungkol sa ari-arian. Si Teresa, na nakaupo sa tabi ko, ay sinampal ang kanyang kamay sa mesa, na nagpatalon sa mga papel. Hindi na lang ito pagnanakaw, sabi niya nang may galit. Ito ay isang plano sa pagpatay upang makolekta ang isang insurance policy. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo sa aking dibdib. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinisikap huminga, ngunit ang imahe ni Mateo ay bumalik sa aking isipan, ang kanyang nawawalang tingin ng pusasan siya, ang kanyang maputlang mukha na parang nagdadala ng hindi matatagalan na bigat. Maaari ba niyang alam ang planong ito? Posible bang ang sarili kong anak, ang anak na minahal ko sa buong buhay ko, ay kasangkot sa isang napakasamang sabuatan? Tumango si David, ang kanyang boses, seryoso ngunit matatag. Magbubukas kami ng bagong criminal file at imbestigahan din si Mateo. Nakaupo ako nang hindi gumagalaw, ramdam na bumabagsak ang buong mundo sa ilalim ko. Si Mateo, ang anak na minsan ay humawak sa aking kamay, umiiyak nang walang tigil nang siya ay binubuli sa eskwelahan, ang malakas na tumatawa nang ipagbaki ko siya ng birthday cake, ay iniimbestigahan ngayon para sa isang balangkas na maaaring nagtapos sa aking buhay. Gusto kong sumigaw upang tumakbo patungo sa kanya upang tanungin siya kung bakit, ngunit umupo lang ako roon, nakatakip ang mukha sa aking mga kamay habang tahimik na bumubuhos ang luha. Sa sandaling iyon, isang opisyal ng pulisya ang nagmamadaling pumasok, ang kanyang boses ay apurado. Kinaaresto lang namin si Sally Santiago sa ospital. Iniimbestigahan siya. Tumango si David at tiningnan ako. Ginang Villalobos, ang ibinigay mo sa amin, ang recording, ang file, ay naglapit sa amin sa katotohanan, ngunit kailangan kong ihanda ka. Ang spira ng mga krimen na ito ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Tumango ako bagaman sa loob ay pakiramdam ko ay lumulubog ako sa isang walang ilalim na hukay. Bawat pagtuklas ay isang bagong sugat at hindi ko alam kung gaano pa ang kaya kong tiisin. Inilagay ni Teresa ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang boses ay matatag ngunit mainit. Gracia, gusto kanilang gawing tahimik na biktima, ngunit ngayon ikaw ang naglantad sa kanila. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ang kumpiyansa at determinasyon. Tama siya. Sinubukan nila akong itulak sa dilim, ngunit hindi ako mananahimik. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ng malalim. Gagawin ko ang anumang kinakailangan, sabi ko, ang boses ko ay mahina, ngunit matatag. Kailangan nilang magbayad. Sa paglabas ng punong tanggapan ng FB, nasa kotse ako ni Teresa, nakatingin sa labas ng bintana. Nagdaan ang mga kalye ng Maynila, ngunit hindi ko talaga nakita ang mga ito. Sa aking isipan, naglalaro ang mga alaala ng ospital. Naalala ko ang mga araw na nakahiga ako sa kama, napakahina kaya't hindi ako makaupo. Naalala ko si Hesa na pumapasok na may dalang bulaklak at peking ngiti na nag-aalok ng mga salita ng ginhawa habang naghahanda siya ng bitag sa likod ko. Naalala ko si Sally na may nakaiwas na tingin sa bawat pagkakataon na binibigyan niya ako ng iniksyon. Lahat ay pinlano ng sunod-sunod upang kunin ang aking mga ari-arian at marahil ang aking buhay. Ilang araw pagkatapos ng raid, nasa aking silid ng hotel ako nang tumunog ang telepono. Ang boses ni Teresa ay seryoso ngunit malinaw. Gracia. Si Mateo ay inilagay sa pretrial detention habang naghihintay ng investigasyon. Gusto kanyang makita. Ang kanyang mga salita ay nagpahigpit sa aking dibdib.
Tingnan, Mateo, ang anak na nanood sa akin na pinalabas sa sarili kong tahanan. Ang parehong isa na ang pangalan ay lumabas sa isang peking life insurance policy. Ang isa na hindi ko na alam kung mapagkakatiwalaan ko. Natahimik ako, mahigpit na hinawakan ang telepono at bumulong, pupunta ako. Kinaumagahan, nakita ko ang aking sarili sa harap ng detention center sa Maynila, isang kulay abo na gusali na may matataas na pader at bakod na may barbed wire. Ang malamig na hangin ay nagpatindig ng balahibo ko, ngunit hindi ito dahil sa panahon. Natatakot akong harapin si Mateo, tingnan siya sa mata at hanapin ang sagot sa tanong na bumabagabag sa akin. Bakit mo ito ginawa, anak? Ngunit alam kong hindi ako makakatakas. Kailangan kong pakinggan siya. Kailangan kong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Bumukas ang pintuang metal na may matalim na ingay na umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Nakaupo si Mateo sa mesa na nakayuko ang ulo, nakaposas ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang kulay abong uniforme ng bilanggo ay nagpatubo sa kanya na maliit, marupok, ibang-iba sa matangkad na lalaki na nagsara ng pinto sa aking mukha noong araw na iyon. Umupo ako sa tapat niya, pinaghiwalay lamang ng isang lumang mesa na kahoy. Tahimik ang silid, maliban sa kisam na bentilador na umiikot ng may patuloy na tunog na parang nagbibilang ng mga segundo. Tiningnan ko siya, naghihintay. Sa loob, ako ay isang buhawi ng galit, sakit, at isang maliit na kislap ng pag-asa na sa kung saan ay may natitira pa rin sa anak na minahal ko. Nag-angat ng tingin si Mateo, pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Ma, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad. Ang kanyang mga salita ay parang punya sa aking puso. Gusto kong sumigaw upang tanungin siya kung bakit niya nagawa iyon sa akin, ngunit nanatili akong tahimik, naghihintay na magpatuloy siya. Yumuko siya, nanginginig ang kanyang mga kamay sa posas. May utang ako, ma, sabi niya, nanginginig ang boses. Nabigo ako sa isang real estate investment, nawala ang lahat ng pera ko, at pagkatapos ay nalaman ni Ginoong Robert. Nangako silang tutulungan akong makaahon sa utang sa kondisyon na papanig ako sa kanila. Nakikinig ako, nararamdaman na bawat salita ay isang piraso ng puzzle na sinubukan kong lutasin sa napakaraming gabing walang tulog. Isinalaysay ni Mateo nang nanginginig ang boses, kung paano siya minanipula ni Hesa at Ginoong Robert, sinasamantala ang kanyang desperasyon upang hilahin siya sa kanilang plano. Sabi nila, kailangan lang daw lagdaan ang power of attorney at magiging maayos ang lahat, sabi niya, nakatutok ang tingin sa mesa. Hindi ko inakala na sasaktan kanila. Gusto kong iligtas ang pamilya ko. Natahimik ako, ngunit sa loob ay kumukulo ako sa halo ng galit at sakit. Pamilya. Ang pamilya na pinag-uusapan niya ay si Hesa at Sofia. O ako ba ang ina na nagbigay ng buong buhay niya para sa kanya? Gusto kong magtanong, ngunit nagpatuloy si Mateo na nanginginig ang boses. Ayaw na ayaw kong mamatay ka. Wala akong alam tungkol sa nurse o sa life insurance. Sinabi nila sa akin na ipaubaya na lang sa kanila. Kung alam kong plano nilang saktan ka, hinding-hindi ako papayag. Bumagsak siya sa mesa, bumubuhos ang kanyang luha at binabasa ang kahoy. Ang kanyang mga salita ay pumunit sa aking kaluluwa. Gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na hindi sinasadya ni Mateo, na isa lang siya biktima ng mga santos, ngunit ang sugat ng pagtataksil ay naroon pa rin, bukas at dumudugo. Naalala ko ang kanyang malamig na tingin sa pintuan. Naalala ko ang kanyang katahimikan nang pinaalis ako ni Hesa. Maaari bang burahin ng mga paghingi ng tawad na ito ang lahat ng nawala sa akin? Isang mahinang katok sa salamin ang bumulabog sa aking pag-iisip. Lumitaw si Agent David, sumenyas na 5 minuto na lang ang natitira. Tiningnan ko si Mateo, nakita siyang nag-angat ng ulo, pula ang kanyang mga mata sa pagsisisi. Binuksan ko ang aking pitaka at kinuha ang isang maingat na nakaselyong sobre na itinago ko mula nang mamatay si William. Basahin mo, sabi ko, itinutulak ang sobre patungo sa kanya. Isinulat iyan ng iyong ama bago siya mamatay. Palagi niyang pinaniniwalaan na gagawin mo ang tama. Si Mateo, nang nanginginig na mga kamay, ay binuksan ang sobre at kinuha ang isang naninilaw na papel. Alam ko ang bawat linya dahil nabasa ko na ito ng daan-daang beses. Isinulat ni William, Mateo, aking mahal na anak, alam kong mayroon kang mabuting puso, kahit na minsan ay naliligaw ka.
hindi madali ang buhay, ngunit palagi kang may ina na nagmamahal sa iyo ng higit sa sinuman, anuman ang mangyari. Tandaan na ang pamilya ay ang lugar kung saan ka bumabalik, ang lugar ng pagpapatawad at pagmamahal. Nagtiwala ako na palagi mong pipiliin ang tama dahil ikaw ay anak ng iyong ina at akin. Maging matatag at huwag mong hayaan ang kasakiman o takot na bumalot sa iyong paghusga. Palagi akong kasama mo, kahit wala na ako rito, binasa ni Mateo, at nagsimulang bumuhos ang luha sa pahina na nagpapatuyo sa mga salita ni William. Nabasag ang kanyang boses, nanginginig ang kanyang mga balikat na parang nagising ng liham ang isang bagay na malalim sa loob niya. Nang tumingin siya, nakita niya ako nang may mga mata na puno ng pagsisisi. Ikukumpisal ko ang lahat. Sabi niya, nanginginig ang boses. Tatanggapin kong makulong upang pagbayaran ang aking mga pagkakamali hanggat isang araw ay mapatawad mo ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang huling saksak, hindi para saktan ako, kundi para buksan ang isang sugat na kailangan gamutin. Tiningnan ko si Mateo at nakita sa kanya ang anino ng batang dating tumatakbo sa akin sa hardin, niyayakap sa akin na umiiyak kapag nahulog. Ngunit nakita ko rin ang lalaki na pinili ang panig ni Hesa, na pinayagan akong paalisin sa bahay. Tumayo ako, hindi sumagot, tumango lang ng bahagya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya, ngunit gusto kong malaman niya na nakikita ko pa rin siya, ang aking anak, kahit na nalihis siya ng landas. Pinanood ako ni Mateo habang inakay siya ng pulisya, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Sumara ang pintuang metal, at ang pagbukas ay tunog na parang isang huling pagtatapos sa aming pagkikita. Isang buwan pagkatapos kong harapin si Mateo sa detention center, nakaupo ako sa korte sa Maynila, mahigpit na nakahawak sa gilid ng kahoy na bangko, nakatutok ang tingin sa hukom na nagbabasa ng sentensya. Ang ilaw na dumaan sa bintana ay nagpapaliwanag sa mga alikabok na lumulutang sa hangin na parang ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Hesa Santos. Ang boses ng hukom ay umalinggaw ng matatag at sulem, 20 taon sa bilangguan para sa pandaraya, sa buwatan para sa pagnanakaw ng ari-arian at tangkang pagpatay. Ipinikit ko ang aking mga mata na parang isang malaking bato ang inalis mula sa aking dibdib. Pagkatapos ay nagpatuloy siya kina Ginoong Robert, 18 taon para sa pamamahala ng singsing ng pandaraya. Brenda Santos, 15 taon para sa pakikipagsabuatan. At sa wakas, si Sally Santiago, ang nurse na sumubok na sadyang ihawa ako, 8 taon para sa iligal na medikal na gawain. Nang pangalanan nila si Mateo, bumaba ang aking puso. Mateo Villalobos, sabi ng hukom, 3 hanggang 5 taon sa bilangguan na may pinababang sentensya para sa pakikipagtulungan bilang saksi ilaban sa pamilya Santos. Yumuko ako. Tahimik na bumuhos ang luha. Ang aking anak, ang anak na minahal ko sa buong buhay ko, ngayon ay kailangan ng magbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa loob ko, mayroong pakiramdam ng kaluwagan. Nagpa siyang sabihin ang katotohanan. Pinili niyang panigan ang hustisya, kahit nahuli na. Nang matapos ang paglilitis, tumayo ako at lumabas ng korte. Pakiramdam ko ay nagsara ang isang masakit na kabanata ng aking buhay, bagaman nanatili ang sugat. Pagkalipas ng ilang linggo, pagkatapos makumpleto ng pulisya ang kanilang mga investigasyon, bumalik ako sa bahay sa Kalye Sampaguita. Ang lumang pintuang kahoy ay pininturahan ng mainit na kulay kape, tulad ng gusto ni William. Itinulak ko ang pinto at pumasok, ang amoy ng mga rosas mula sa hardin ay dahan-dahang sumisingaw na parang pagbati. Ang bahay ay pareho, ngunit hindi na ito ang tahanan noon. Ang mga dingding na dating naglalaman ng tawanan ng pagkabata ni Mateo, ang mga gabing nagbabasa si William ng pahayagan sa mesa ay mga alaala na lamang ngayon. Nakatayo ako sa sala, huminga ng malalim, pinipigilan ang mga luha. Ito ang bahay ko. Nakuha ko na ito pabalik, ngunit napakataas ng presyo. Dumating si Teresa isang umaga na may kahon ng pako at martilyo. Kailangan nating isabit muli ang mga larawan ng pamilya. Gracia, sabi niya, nakangiti. Tumango ako at magkasama naming binuksan ang karton na dinala ko mula sa hotel. Isang larawan ni Mateo sa edad na 5 na mahigpit na nakayakap sa akin sa parke na may nagniningning ng ngiti. Isa pa mula sa araw ng kasal namin ni William, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin ng may pagmamahal. Isinabit namin ang bawat larawan sa dingding at sa bawat pako ay pakiramdam ko ay muli kong binubuo ang isang piraso ng aking sarili. Isang hapon narinig ko ang katok sa pinto.
Sa labas ay sina Aling Rosario at ang pamilya Berting na may tray ng homemade cinnamon rolls. Gracia, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Sabi ni Aling Rosario, puno ng luha ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa iyo, nawala na sana ang kapitbahayan na ito. Tumango si Mang Berting, kinuha ang kamay ng kanyang asawa, at idinagdag sa malalim na boses, binalik mo ang pag-asa sa amin, Gracia. Ikaw ang aming bayani. Mumiti ako, nakaramdam ng init sa aking dibdib na parang hinipo ako ng sikat ng araw sa taglamig. Ginawa ko lang ang tama, sagot ko, inanyayahan silang pumasok. Umupo kami sa paligid ng mesa at nagbahagi ng mga kwento sa kapitbahayan tulad ng dati. Ilang araw pagkatapos, kumatok sa pinto si Elena Guzman, isang bagong kapitbahay. Aling Gracia, nag-organisa ako ng isang pagbabasa sa universidad ngayong weekend, masigla niyang sinabi. Gusto mo bang pumunta? Sa tingin ko ay mag-enjoy ka. Nag-atubili ako sandali, ngunit ang taos-pusong tingin ni Elena ay nagpatango sa akin. Sige, pupunta ako. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ako sa aking sariling pagkakulong, nakikilahok sa mga aktibidad ng komunidad, nakikipag-usap sa mga estranghero na gayon paman ay nagparamdam sa akin na muling nabuhay. Nagsimula akong maging mas aktibo mula sa mga pagpupulong sa kapitbahayan hanggang sa pagboboluntaryo na parang bawat hakbang ay isang paraan upang pagalingin ang aking mga sugat sa loob. Isang araw habang kasama ko si Teresa sa aming karaniwang coffee shop, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ideya na lumikha ng isang legal na pondo ng suporta para sa mga biktima ng pang-aabuso sa pananalapi ng mga nakatatanda. Gusto kong tawagin itong William Villalobos Foundation. Sabi ko, nanginginig ang boses upang parangalan ang kanyang alaala at upang ang mga taong tulad ko, tulad ni Aling Rosario, ay hindi na kailangan pang lumaban mag-isa. Hinawakan ni Teresa ang aking kamay, nagniningning ang kanyang mga mata. Iyan ay isang kahangahangang ideya, Gracia. Tutulungan kitang isakatuparan iyan. Ilang buwan pagkatapos, ang pondo ay pinasinayaan sa isang maliit na seremonya sa community center. Nakatayo ako sa harap ng mikropono, tinitignan ang mga pamilyar na mukha mula sa kapitbahayan ng Sampaguita at pati na rin ang mga bagong tao na dumating upang sumuporta. Walang sinuman ang dapat lumaban mag-isa, sabi ko, namumuo ang boses, ngunit matatag. Ang hustisya ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga dating pinagkaitan ng kanilang boses. Marami akong nawala, ngunit natagpuan ko ang aking sarili at gusto kong tulungan ang iba na gawin din ang pareho. Pinuno ng palakpakan ang silid at nakita ko si Aling Rosario na nagpupunas ng luha, si Elena na nakangiti at si Teresa na tumatango ng may pagmamalaki. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa likod bahay, kumikislap ang ilaw ng kandila sa tabi ng larawan ni William. Ang mahinang amoy ng mga rosas ay nagpaalala sa akin ng masarap na mga araw na pinagsaluhan namin. Hinaplos ko ang larawan at bumulong, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas upang mapanatili ang bahay at matagpuan ang aking sarili. Bumuhos ang luha sa aking mukha, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang ito sakit. Ito ay kalayaan, pag-asa, kaalaman na ginawa ko ang tama, na nalampasan ko ang bagyo at naging mas matatag. Sa sandaling iyon, alam kong humingiti siya sa akin mula sa kung saan. Ang kwentong isinasalaysay namin ay kathang-isip, ngunit batay ito sa ilang tunay na pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ito sinasabi upang manghusga, ngunit sa pag-asang may makikinig at titigil upang mag-isip. Ilang ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng sarili nilang tahanan. Curious talaga ako. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manahimik upang mapanatili ang kapayapaan, o maglakas loob kang harapin ang lahat upang mabawi ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iyong iniisip dahil bawat kwento ay isang kandila na maaaring magpaliwanag sa landas ng iba. Pinagpapala tayo ng Diyos at matatag akong naniniwala na ang tapang ay nagdadala sa atin sa mas magandang araw. Samantala, sa end screen, iiwan ko sa iyo ang dalawa sa mga pinakamamahal na kwento ng channel. Sigurado akong sorpresahin ka nila. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulo.